Paano nga ba tayo kikita gamit ang ating 4 wheels na sasakyan? Actually, marami naman paraan, pero isa sa mga ways na ituturo ko sa inyo ngayon is ipasok natin siya sa Lalamove. Paano nga ba natin ipapasok ang ating 4 wheels sa Lalamove? Napakadali lang. I-download mo lang yung Lalamove driver app. Mag-register ka gamit yung mga relevant information about sa'yo and about sa kotse mo. This would include syempre yung valid IDs mo, especially the driver's license, yung ORCR, yung deed of sale kung hindi pa sa'yo nakapangalan yung sasakyan, at syempre yung picture ng sasakyan mo. Kapag meron ka na ng mga yan, the next thing that you have to do is to wait kapag na-upload mo na siya at na-submit mo na siya. Now, second question, worth it ba si Lalamove? Well, it depends. Syempre yung natatanong dyan, ano ba yung diskarte mo? Kapag delivery kasi guys, meron tinatawag na pooling, may regular at saka priority. Pag sinabing pooling, ibig sabihin ang mga customers, they expect the parcels to be delivered to them within 24 hours. Ibig sabihin hindi yan rush. Kapag ka naman regular, usually 2 to 4 hours kailangan nasa kanila na yung parcel. Kapag ka naman priority, ibig sabihin kailangan kapag binook nila, pupunta ka agad and may di-deliver mo agad doon sa customer. Now, yung ibang customer hindi nila alam yan. Akala nila kahit na pooling yung book nila, kailangan instant agad na maipadala sa kanila. No. So, yun yung hindi naiintindihan ng mga customers. Akala nila kapag ka nag-book sila kahit alin doon, kahit pooling, kahit regular, kahit priorities, kailangan may deliver na agad sa kanila. So, syempre bilang Lalamove delivery driver, kapag ka alam mong pooling, pwede ka pang maghintay ng ibang mga parcels na same din ang ruta. And then ipunin mo muna yon tsaka ka tumakbo ako. Pero syempre kapag kami nag-book ng priority tapos ay tinanggap mo yung booking, mas maganda kung i-deliver mo agad sa kanya. Kasi nga, since priority siya, mas mataas yung fee na binayad ni customer. So expected niya na the soonest possible time may di-deliver sa kanya yung parcel. Pangatlong tanong, mahirap bang mag-Lalamove? Again, nasa sa inyo yan. Kung paano nyo dinidefine yung salitang mahirap. Para sa mga taong matagal ng Lalamove driver, ng delivery, syempre may mga diskarte na tayo dyan. So isa sa mga challenges sa pag-Lalamove driver is syempre hindi yan katulad ng mga apps ng passenger na katulad ng Grab na kusang pumapasok sa yung booking. Kapag ka Lalamove driver, kailangan paunahan kang mag-swipe dyan sa application. So ibig sabihin, pagka may nag-book, lahat ng application, lahat ng driver na merong application ng Lalamove driver, papasukan ng notification na may booking, and then paunahan lang kayong magsa-swipe dyan. So it's a question of how fast you can swipe and how willing you are to actually deliver the order to the person who booked it. Okay, so ibig sabihin, hindi porke may pumasok sa'yo is isa-swipe mo dahil kung hindi naman yun yung sa gusto mong ruta o ayaw mong i-take yung order, pwede kang mag-refuse or pwede mong hindi tanggapin yung particular booking na yun. So usually sa mga delivery, mabilis yan. So again, yung challenge is kung paano mababasa, mabilisan yun, and then isa-swipe mo siya para pumasok sa yung order. Pang-apat na question is, ano ba yung mga typical na booking na papasok sa'yo? Well, depende yan kung ano yung 4 wheels na gamit mo. We have the category na sedan or pwede naman na MPV or crossover. Kapag ka sedan, hanggang 200 kilograms yung pwede. Ibig sabihin, pwedeng mag-book si customer ng hanggang 200 kilograms, whereas sa MPV or sa crossover, hanggang 300 kilograms. So, example, meron akong nag-book sa akin, ang sabi niya is 195 kilograms daw yung dala niya or yung ipapadeliver niya. So, only to find out na yun palang dadala niya is ipapadala niya is mga gulay na kung susumahin is 195 kilograms. So, pasok yun sa crossover, pero depende sa inyo kung tatanggapin nyo kasi nga, syempre, yung iba dyan kasi medyo maselan, ayaw nila nung maraming mga kalat doon sa sasakyan nila. So, depende. Meron naman ako na-receive na booking is construction materials like yung parang bato na tiles na pang design. So pwede ring pumasok sa inyo yan. So yung mga typical na orders, as long as hindi siya tataas ng approximately 300 kilograms or 200 kilograms pag sedan, pwedeng pumasok po yun sa atin as Lalamove driver ng 4 wheels. So the decision para ipasok nyo yung sasakyan nyo sa Lalamove depends upon kung ano yung mga factors na sinabi ko.
Syempre, lahat naman ng trabaho mahirap. Nakadepende na lang yung sa'yo kung paano mo didiskartehan. Kung gusto mo talagang kumita and gusto mo magamit yung sasakyan mo sa ganitong klaseng negosyo, then go for it. Ayun lang guys, thank you for watching. I hope may natutunan kayo. Kung meron pa kayong mga experiences, pwede nyo ilagay sa comment section. Kung meron kayong mga tanong, you can also put sa ating comment section. Thank you so much. Have a great day. Bye!